Mga kwento ni Felmo. Magandang araw, Sir Seth. Ito po ay kwento ng aking kaibigan. Pinayagan niya akong ibahagi sa inyo ang kwento na nangyari sa pamilya niya sa probinsya ng Antique. Mga kagiliw, bago ko simulan ang kwentong ito, sa mga hindi pa nakakaalam, gusto ko lamang pong ipaalala o ipaalam sa inyo na ako po si Seth ay taga-Antique din. Kaya itong kwento na ito ay babase ko lamang sa nagpadala. At gaya ng ibang mga nagpadala ng kanilang mga karanasan, wala din po akong balak siraan ang lugar na ito. Balik tayo sa kwento. Ibabahagi ko po ito, Sir Seth, sa point of view ng kaibigan ko na yon. Tawagin niyo na lamang po akong Joy. Itong kwento ay nangyari taong 2012 sa isang barangay sa proper ng Antique. Totoong kwento ng buhay namin na para sa akin ay hindi ko makakalimutan. Gawa ng naging usap-usapan ito sa buong barangay at hindi ko din alam kung saan pa ito nakarating. Taong 2011, buntis ako noon sa unang anak ko. Ako ay nakapisan sa aking magulang. Ang aking nanay ay nag-asawa ulit dahil maaga itong nabiyuda sa aking ama. Kinalakihan na rin po namin ang mga kwentong aswang kasi maraming weirdo na nangyayari sa paligid. Maibahagi ko po na kami ay malapit sa port. Kaya ang pangunahing pinagkakaabalahan ay pangingisda. Lumaki ako na katumbas ay binata dahil sanay akong matulog sa karton sa port kasama ng aking mga kaibigan at nag-aantay ng mga malalaking bangka na dadaong, lalo na pag buwan ng Enero hanggang Mayo. Nakasagsagan pa ng maraming isda. Meron pang nakaranas noon na inutusang bumili ng suka para dalhin sa bangka. Pero pag uwi niya ay merong dumausdos na nilalang na itim mula sa puno ng niyog noon. Dumadausdos pabaliktad. Nagkatinginan sila ng inutusan ng suka noon. Kumaripas nga daw ito ng gapang paket ng puno pero pabaliktad pa rin. Pero syempre, hindi ito ang kwento ko. Gaya ng sabi ko, buntis ako noon. Kasama ko sa bahay ang aking nanay at pangalawang pamilya niya. May mga gabi na merong naglalakad sa aming bubungan. Yung bubong namin ay yero. Merong puno ng kamyas na ang mga dahon at sanga nito ay halos natatakpan nun na sa sakop ang kalahati ng bahay. Ganon na ganon. Ang aming liguan naman noon ay sa labas pa ng bahay. Katabi ito ng puno ng kamyas. May mga pagkakataon na sa kalagitnaan ng 2:00 na madaling araw, biglang may uuga ng aming bintana kung saan naroroon ang sofa at doon ako natutulog. Ang aking amahin, minsan ay umaalis ito ng hapon para mampusit at minsan ay mararamdaman mo sa madaling araw, mga bandang 2:00 hanggang 3:00, nakauwi na ito. Ilang beses nangyari ang ganong senaryo kung saan hindi naman lingid sa amin na kahit kami ay nasa proper, meron at merong mga ibang nilalang sa paligid. Kampante naman ako noong mga panahon na yun kasi magkakatabi po ang bahay ng aking kamag-anakan. Kumbaga, isang compound naman po kami at matapang ang aking ina. Halos lahat kami, may nakatabi kaming buntot pagi. Hanggang sa nanganak na po ako noon, 2012. Ilang buwan ang aking anak nang mangyari ito sa pamilya namin. Ilang araw nang nagrereklamo ang aking lola at pinsan na kapag sa umaga, ang mga alaga nilang pato ay
laging merong namamatay na animoy kinagat ng daga. Malalaking daga. Nasa tabing dagat po kami noon. Kaya given na malalaki talaga ang daga sa mga bandang parte na yon. Alam yan ng iba mga nakatira sa tabing dagat. Linggo ang inabot ng ganon na tuwing umaga ay may nangyayari. Isang hapon, buwan ng Hunyo, magtatakip silim na po noon at kakatapos lamang umambon. Ang aking nanay hinahanap po ang aking stepfather. Gawa ng ito'y nakainom at maggagabi na rin. Nakita niya umano ito na papuntang tabing dagat. Iniisip na baka maglilimas lamang ng tubig sa bangka. Kabilugan ng buwan ng mga panahon na ito at ang mga sasakyang pandagat, halos lahat ay naka-dry dock. Umihi sa tabi ng bangka ng aking tiyo ang aking ina. At sa pagtayo niya, may napansin siyang pato na pumapagaspas lamang sa unahan niya. Mga 5 metro o wala pa ang layo sa kanya noon. Nang napadapo ng tingin sa pato, nakita niya ang kanyang asawa na nakatayo pero para bang hindi siya nakikita noon. Tinatawag niya ito pero animoy, hindi siya naririnig. Hanggang sa nilapitan niya umano ito at tinapik noon. Saka lamang ito kumurap at napatingin sa kanya. Doon napagtanto ng aking ina na merong dugo sa bandang tiyan ng kanyang asawa. Tinanong niya ang kanyang asawa kung ano ang ginagawa niya sa pato at bakit may dugo sa tiyan niya. Hindi umano ito sumagot. Bagkos ay tumakbo ito palayo. Parang baliw na tumakbo na walang direksyon. Umakyat ang aking nanay para humingi ng tulong. At nasabi nga niyang nangyari sa pato. At parang may iba siyang iniisip noon. Ang aking mga tiyuhin at pinsan ay bumaba ng dagat at tumulong hanapin ang aking amahin. Madagdag ko lamang po, Sir Seth, na low tide noong mga panahon na ito at malayong sobra ang tubig ng dagat noon. Inabot na ng gabi. Halos 2 oras na nahanapan. Base sa kwento ng aking nanay at mga pinsan, tinatawag daw nila ang aking amain. Sigaw sila ng sigaw at sumasagot naman daw ito ng pasigaw ng, "Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako!" Naririnig nila ito sa isang bangka na nasa gitna talaga ng dagat. Dali-dali umano silang pumunta sakay ng isang bangkang maliit na desagwan noon. Pagdating umano nila sa malaking bangka, wala naman ito doon. Sisigaw sila ulit at tatawagin ang pangalan nito. Sabay sasagot ulit siya na, "Andito ako!" Susundan at hahanapin naman ng aking mga pinsan kung saan nanggagaling ang boses na yon. Para bang pinaglalaruan sila sa mga oras na ito. Habulan ang nangyari sa dilim ng gabi na ang tanging tanglaw ay ang buwan at ang mga ilaw sa kabahayan sa tabing dagat. Nang makita umano nila itong tumatakbo, Sir Seth, dali-dali umano itong hinablot ng isa kong pinsan. Nang biglang napakurap siya kasi merong lubid na sasapo sa mukha niya. 1 hanggang 2 dangkal lamang umano at pagkakurap niya, malayo na ulit ang amain ko na yon. Nakakapagtaka, di ba? Isipin na nakainom pa ito at sa dami ng mga lubid gawa ng mga angkla ng mga bangka na nakadaknon. Hindi man lamang siya natitisod o nadadapa. Pero kung sino pang hindi mga nakainom, siya pang mga muntika ng madisgrasya. Subali ayun na. Animoy lumilipad umano ito. Gawa ng isang iglap lamang ay nasa malayo na naman siya.
Inabot ng ilang barangay ang pinaghanapan nun. Pati spotlight ng nakadaong sa port na barko. Naghahanap na. Marami ng tao sa tabing dagat at naghahanap. Meron pa nga nagsuwestyon na magpailaw ng flare. As in, sobrang dami ng tao po talaga sa kaliliman ng gabi. Siguro, itong asawa ng aking nanay ay nakaramdam ng pagod na at napansin na ang daming taong naghanap sa kanya. Naabot naman daw nila ito. Inalalayan nila pauwi ng bahay. Pero ang isang tito ko na kapatid ng aking ina, hindi napigilan ng inis gawa ng pagod at iskandalo na nangyari na umabot pa halos ng 4 hanggang 5 barangay ang sinakop nun. Bali ang ginawa nito, sinuntok niya ang aking amahin sa gigil. Fast forward. Sa poso nagbabanlaw na po ang aking amahin sa oras na to. Habang kinakausap siya ng aking nanay kung ano ang nangyayari sa kanya nun. Hindi po siya sumasagot pero matalim ang salita na binitawan niya sa tito ko na sumuntok sa kanya nun. Sinumbag mo ako? Patsyunta ka! Nang ibig sabihin ay sinuntok mo ko, papatayin kita. Pagkatapos ay dumiretso na itong pumasok ng aming bahay na sa panahon na ito, sa loob po ako at ang aking anak na kakasilang lang. Diretso itong pumasok sa kwarto nila ng aking nanay at walang imik-imik. Dito ay nakakaramdam na ang aking ina ng kakaiba. Kahit man po kami nakamag-anakan kasi hindi mapakali ang aking amahin nun. Gusto niyang lumabas at ang sabi, magpapakalayo-layo na daw po siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na uuwi siya ng Negros nun. Dito ay sinagot siya ng aking ina na medyo naiinis na rin nun. Paano ka uuwi? Lilipad ka? Hindi naman ito umimik. Ang nakakatakot, Sir Seth, at medyo weirdo noong mga panahon na ito, ang mga punong mangga na nasa aming bakuran at sa katabing bahay namin. Ang iingay ng mga paniki na, alam mo yon, parang nagsasaya ang mga ito. Yun yung kauna-unahang karanasan na nakita naming nagkakagano ng mga paniki ng mga panahon na yon. Sobrang weirdo gawa ng hindi pa ako nakakarinig ng ganong karami at kaingay na akala mo ay tuwang-tuwa sila nun. Nagpupumilit ang aking amain na lalabas sa talis pero hindi siya makadaan-daan sa aking ina. Gawa ng hawak nito ang buntot pagi nun. Sabi ni nanay na pag hindi pa daw babalik sa kwarto ang aking amahin, hahambalusin niya ito ng buntot ng pagi. Dagdag pa ng aking ina, hayaan na lamang umano ng aking amahin ang kanyang mga sundo na mag-ingay sa labas nun. Na ang tinutukoy ng aking nanay ay ang mga paniki na nagsasaya at tila ba nagtatawag sa may labas ng bahay. Napakabagal ng oras sa gabing yon. Daldal ng daldal ang aking ina na kung saan daw niya nakuha at kailan pa at kung ano ba ang nais nito, kung kunin ba ang apo niya. Yung anak ko po kasi ang panganay na apo ng aking nanay. Ang sagot lamang ng aking amay ay, hindi mo alam matagal ko ng problema to, kaya hayaan mo na lang akong umalis. Nung sinabi yun ng amahin ko, doon ay parang bumalik sa memorya ng aking nanay ang mga nangyayari nung panahon na buntis pa lamang ako. Yung mga nagpaparamdam ng mga alanganing oras na umuuwi din ang aking amahin. Meron pang isang pagkakataon na
tinalon nito ang bintana na halos mas mataas pa sa bewang ang taas nun. Paano niya natalon yun, di ba? Tinanong lahat yan ng aking nanay pero wala siyang sagot na nakuha sa aking amahin nun. Sumapit ang umaga. 6:00 pa lamang ay kinausap na ng aking nanay ang kanyang ate nun. Yung ate niya na ito ay maraming alam at kakilala ng manggagamot. Sabi ni nanay iba nga ang kutob niya sa kanyang asawa. Sinabihan niya ang kanyang asawa na pupunta sila sa manggagamot at maghahanap ng tulong. Ang aking amahin naman ay nasa kwarto lamang noon. Sa kwarto nila nanay naglalagi. Umalis si nanay kasama ang ate niya. Ako ang naiwan at bilang panganay na babae, obligasyon ko magsaing at asikasuhin ang aking mga nakakabatang kapatid. Kapatid ko po sa ama yung mga ito. Pumasok ako sa aming kusina. Ang tabi ng kwarto lamang po namin noon ay kortina. Sa kusina, malapit ay nandun po ang aking amahin. Yung kwarto niya, madilim, walang ilaw at tanging liwanag ng araw lang na sumisilip ang meron sa loob nun. Iniwan ko sa labas ng bahay ang aking anak sa aking mga tiyahin kasi papasok ako ng kusina noon at magsasaing. Kahit natatakot, nilalakasan ko ang loob ko nun. Pagkapasok ko ay ibang-iba ang kabog ng dibdib ko. Sa kadahilan ng alam ko rin kung ano na ang nangyayari sa aking amahin nun. Takot man, pero tinanong ko siya kung gusto ba niyang magkape at kung ano ang nararamdaman niya. Sinagot niya lang ako na pakisuyo ng kape nun. Sabay dugtong na wag umano akong matakot sa kanya. Gawa ng hindi niya kami sasaktan ng pamilya niya. Sinagot ko na lamang siya na hindi ako natatakot at gagaling din siya. Kahit na ang totoo nun, takot na takot ako. Iniisip ko na lamang na may araw at hindi ako tutumugin ng amahin ko na yon. Subali ay na nga, Sir Seth. Pinagtimpla ko siya ng kape at nagsaing ako. Nag-asikaso na para pag-uwi ng aking mga kapatid ay may makain na sila. Pag-uwi ng aking nanay, nasabi nga niya na tama ang kanyang hinala dahil yun ang sabi ng manggagamot. Nayanggaw ito. Susunod na araw ay dinala po nila ang aking amahin sa manggagamot na yon. At base sa kwento ng aking ina, marami umanong hadlang. Meron na nasiraan ang habal na sinasakyan nila. Sira talagang makina nun. Basta, yung alam mong parang ayaw nilang patuloyin sa manggagamot itong amahin ko at sinanay. Pero malakas ang loob ng aking ina kaya narating nila ang bahay ng manggagamot nun. Pagka-uwi nila ng bahay, paggabi na, dumiretso ang aking amahin sa loob ng kwarto nila at saka nagkwento ang aking nanay sa nangyari nun. Ayon sa kanya, may nakuha daw po na maitim na sisiw sa loob nun. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo o hindi. Basta sisiw na may pakpak at balahibo na. At napakabaho umano nito. Hinuli umano nila ito gamit ang fishnet bag. Sa mga taga-tabing dagat ay alam po ninyo ang fishing net bag na tinutukoy ko. Pagkahuli umano noon, nagsalita ang manggagamot na, "Lilipad na to. Buong-buo na ho." Sabay dinasalan. Sinunog ito sa apoy na hinanda nila bago ang orasyon. Binilinan ng manggagamot ang aking nanay na obserbahan ng kanyang asawa sa loob ng 7 araw. Wag na wag itong tutulugan. Bawal din pakainin ng pagkaing balik-balik o inuulit o tinutuhog. Sa makatwid ay pagpupuyatan siya sa loob ng 7 gabi. Sa araw na ginamot na ang aking amain,
Nagsalita siya at nagkwento sa aking ina na ito daw ang problema niyang mabigat na hindi niya masabi sa aking nanay noon. Tinatago umano niya ito dahil hindi niya rin maintindihan ang nangyayari sa kanya. Merong gabi umano na habang nasa laot siya at bilang kapitan ng malaking bangka, minsan ay siya lang mag-isang naiiwan na gising noon. Meron umanong ibon na sumasabay sa kanya. Nakala mo ay alaga niya kasi sinasamahan siya lagi. Lalo na kung nasa ibang bayan siya partikular, sa may Bugasong at Tibyaw. Mga 5 bayan mula sa proper. May bumubulong din umano sa kanya na kagatin ang leeg ng mga alagang pato ng aking lola at saka pinsan at ilagay o idiin sa kanyang tiyan para padagaan yon. Inisip niya na kung ano man ang nasa loob ng kanyang tiyan na alaga niya. Nagugutom ito. Marami na umano siyang hindi naiintindihan at naririnig nun. Nung gabi umano na pinaghahanap siya sa tabing dagat, ay para umano siyang nakalutang na lumilipad na hindi niya mawari gawa ng sa huling pagpapakaalala niya ay nasa likod bahay lamang siya nun. Hanggang sa lumabas na lamang umano siya kasi nakikita niyang maraming ilaw na at maraming taong sumisigaw at hinahanap siya. Kaya nga laking gulat niya na pagdilat niya. Maraming tao at sobrang liwanag na nun. Ayun nga Sir Seth, 7 ng gabi. Yung mga teenager na mga pinsan ko ay nagpupuyat kasama sa bahay namin. Wala namang nangyaring hindi maganda sa loob ng 7 gabi na yon. Sa ngayon ay buhay pa din ang aking amahin. Pero meron kaming idea kung sino ang nangyanggaw sa kanya. Pero mahirap namang mambintang tayo. Ang tito ko naman na sumuntok sa aking amahin noon. 1 taon matapos ng insidenteng ito, namatay. Pero bago siya namatay ay maraming kwento na merong nakakakitang may tao sa taas ng bubong nila sa gabi. Inunti-unti siya na pumapayat hanggang sa mamatay ito. Eksaktong 1 taon. Makalipas yung pagyanggaw sa amahin ko. Maaring nagkataon lang. O hindi natin alam. Basta po, sa lahat ng bagay ay huwag tayo basta-basta magtitiwala, lalo na't kung simulat sa pool ay meron ng kwento ukol sa mga taong pinaghihinalaan na ibang kalidad. Nabubuhay naman po sila ng normal at nakikisalamuha. Marami sa aking pamilya nakasaksi ng kanilang kakaibang pagkatao, lalo na't ang mga ito ay malapit lamang din sa amin.